Bang naniniwala tayo na habang natutulog tayo, may ginagawa ang Diyos na isolve ang ating mga problema, na ibigay ang ating mga pangangailangan. Yung mga hindi natin naayusin natin kinabukasan, ay inaayos na rin para lang Diyos habang tayo ay natutulog. Yun bang paggising natin ay maniwala tayo sapagkat bago matulog ay naisurrender natin ang lahat sa Panginoon, ay maniniwala tayo that we are steps closer to solving our problems than we were before we slept. Kasi kapag ganon ang disposition natin and then we sleep soundly, ibig sabihin nun, we are trusting God wholeheartedly. Isa po kasi sa mga dahilan kung bakit hindi tayo talaga makakatulog agad at nakakatulog ng mahimbing ay sa dami-dami nating mga alalahanin. Gusto nating matapos agad ang mga bagay-bagay sa ating buhay na hindi naman po masama. Matatapos naman yan eh. Pero may phasing yan. May kanya-kanyang yugto at panahon yan. Huwag po nating apurahin. We can only do so much in a day. Tama, meron tayong 24 oras, pero tandaan natin na meron tayong tinatawag na body clock at hindi nakapattern yan sa 24 hours. Kaya nga napapagod, sabi ko nga kanina. And therefore, kinakailangan nating mamahinga. Sabi ko nga doon sa kaibigan ko na lagi kong tinatext, pahinga ka. Tama naman na magkaroon tayo ng generosity pagdating sa paglilingkod. Paminsan-minsan o every other day na lang. Pero hindi yung araw-araw kasi mauubos ka. Magkakasakit ka. Pwede mo sabihin sa boss mo na ito lang po yung kaya ko at hindi ka naman nagpapabaya talaga. Kailangan nating magpahinga. Kasi po kapag namamahinga tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon na may ginagawa siya. Una, may ginagawa siya sa atin. Ang sabi sa Psalm 16 verse 7, I praise is the Lord who counsels me, who even at night directs my heart. Ang parang ini-insinuate ng verse nito ay, whenever we sleep, our spirit, our soul is in close connection, contact with God. With God who refreshes our soul, who relaxes our soul, who cleanses our hearts, who recharges us. Hindi nga ba't kapag natutulog tayo, pwedeng hindi tayo masyadong gumagalaw, namamahinga ang ating katawan, pero ang ating diwa, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ay pinapalakas niya. Kasama ng pagre-repair niya sa mga tissues and fibers of our being. Yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya kapag tayo ay namamahinga, binibigyan natin ng laya ang Panginoon na, Lord, sige, palakasin mo ko. Kasi ang espiritu natin, ang kaluluwa natin, ang siyang nagpapalakas at siyang buhay ng katawan natin. Huwag na po natin hintayin. Ang Diyos na ang magsabi, o sige, humiga ka. Parang po pwedeng yan ang interpretasyon. Isa sa pwedeng maging interpretasyon ng yung ang Panginoon, ang aking pastol, pinahihiga niya ako, pinahihimlay niya ako sa mainam na pastulan. Siyempre, may ibang interpretasyon dyan. Isang interpretasyon dyan ay yung nililid talaga tayo ng Panginoon sa mainam na pastulan. Pero po pwede rin siguro maging interpretasyon dyan ay, ang kulit-kulit mo, ayaw mo mahinga. O sige, magkakasakit ka muna para mamahinga ka. Para matuto ka. Para ako naman ang gumawa. Para makita mo ang lahat ay hindi dahil sa iyo, kundi dahil tinutulungan din kita. Minsan, ang Diyos na ang siyang magpipilit sa ating mamahinga upang tayo ay mas mapalakas niya. Ito rin ay sa inyo minsan na mga problema na talagang hindi na natin kaya, na tayo mapapahiga na lang, mapapaupo na lang at mapapahiga na sasabihin natin, Lord, talagang hindi ko kaya, ikaw na. Ganun. In connection with this, whenever we are sleeping soundly, resting quietly, hindi lamang tayo naniniwala that God relaxes us, God refreshes us. Naniniwala din tayo that while God does something in us, God also does something for us whenever we sleep. Hindi lamang tayo naniniwala na ang Diyos ay may ginagawa sa atin, kundi may ginagawa rin ang Diyos para sa atin. Ito yung paniniwala natin, katulad ng panalangin kanina na sinabi ko, Lord, nagawa ko na po ang lahat, ikaw na po ang bahala.
Yun bang naniniwala tayo na habang natutulog tayo, may ginagawa ang Diyos na isolve ang ating mga problema, na ibigay ang ating mga pangangailangan. Yung mga hindi natin naayusin natin kinabukasan, ay inaayos na rin para lang Diyos habang tayo ay natutulog. Yun bang paggising natin ay maniwala tayo sapagkat bago matulog ay nai-surrender natin ang lahat sa Panginoon, ay maniniwala tayo that we are steps closer to solving our problems than we were before we slept. Yun namang mga taong nagsasabing, pagod na ako, hindi ko na kaya. Hindi naman sila yung mga taong pagod lang ang katawan. Sapagkat ang katawan, kahit lupay-pay yan, kahit may sakit pa yan, kahit hirap na yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin yan. Basta't inspired ang puso niyan, ang kalooban niyan. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. May mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. O di po ba? Kapag ganyan, mas nakabibigat yan sa ating mga dinadala. Mas nakapapagod yan. Yung mayroon kang pinagdaraanan na walang nakakaalam. O kung meron man, wala naman silang pakialam. Kamakailan meron akong nabuntut ang kotse dyan sa may prensa. Nung una, inis na inis ako. Kasi ang bagal. Siguro mga 30 lang ang takbo. Nagmamadali ako. Hindi naman ako maka-overtake. Ang daming mga nasa salubong na sasakyan. Bubusinahan ko na sana ng matinding ano. Yung parang nagmumurang busina. Ay! Nang bigla akong makita, parang may karatula dun sa may puwitan ng kotse niya. Ang nakalagay, exact words, sensya na, bagong driver lang, tanga pa. Kalagay. Totoo, yun ang nakalagay. Hindi na ako bumusina. Nag-adjust na ako kasi naintindihan ko na yung dahilan niya. I just wonder kung bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga may pinagdaraanan, pwede kayang maglagay ng karatula sa katawan na nagsasabing, broken-hearted ako, niloko ako, tinraidor ako ng kaibigan ko, bankrupt ako, gipit na gipit ako, may malubhang sakit ako, problema ko ang anak ko, litong-lito na ako, pagod na ako. Siguro, even for quite some time, magbabago ang pakikitungo natin sa mga taong yan. Kabud-kabud, igagalang, bibigyan ng importansya ng halaga, bibigyan ng pasensya, ng pahinga. Sino ba naman ang maglalagay ng ganyang karatula? Sige nga, takot lang nila, hiya lang nila. Pero wag ka, may mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Kaya kapag makausap mo ng heart to heart, nagsisimula pa lamang kayo umaatungal na. And so brothers and sisters, let us always be nice and kind to one another. Sapagkat hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao sa buhay. Hindi man tayo makabawas, huwag na tayo makadagdag pa sapagkat sa mga taong very down na, kaunting bagay na nega, ikatutumba, ikakawalang pag-asa nila. Maawa ka, kailangan nila ng pahinga. Kaya nga, saktong-sakto ang ating mabuting balita para sa lahat. Lalong-lalo na para sa mga may matinding dinadala at pagod na. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya ang pinaka-nakakaalam at siya ang may pinaka-pakialam. Yun nga, sabi nga natin, yung mga buhok mo, bilang niyang lahat. The most insignificant part of our body, He knows my heart. Bilang na bilang niya, tiki-tikisa. Yun pa kayang
nakapagpapalungkot sa iyo, iniiyakan mo, dumudurog sa puso mo, nakapagpapapagod sa iyo, of course He knows, and of course He cares. Kaya't yung invitasyon niya, heed it, come to me. Notice na hindi niya sinabing, lumapit ka sa kung saan, sa kung ano, sa kung sino. Kasi madalas, kapag napapagod na tayo, ang tendency natin, mag-relax, mag-unwind, pupunta kung saan-saan, bibili ng kung ano-ano, sasama sa kung sino-sino. Minsan, masama na impluensya pa. Minsan, masasama sa pagkakasala at pagkakamali pa. Para makapag-unwind lang. Talk about clean fun, good fun. Okay yan. Pero, ano bang natutugunan yan, kundi ang pagod lamang ng katawan? Hindi ang pagod ng kaluluwa. Ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, hindi lang mang tayo katawan, tayo rin ay kaluluwa. At sa pagitan ng dalawa, mas dapat nating inaalagaan, pinapalakas, nire-recharge ang ating espiritu. Alalong bagay sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, mamatay ang katawan, pero buhay ang espiritu. Mabubuhay pa rin tayo. Pero patayin mo ang espiritu, paghinain mo ang espiritu, kahit malakas ang katawan mo, hindi na ito uubra sa kahit sino o kahit ano. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na fighting spirit. Lupay-pay na yung katawan, bali-bali na yung buto, nakasadsad na sa lupa, mahinang-mahina na, pero kung may fighting spirit yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Ganon kahalaga ang espiritu, ang kaluluwa. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoong kapahingahan mas mahalaga sa Ebanghelyo ay kapahingahan na dulot niya. Kapahingahan para sa kaluluwa sapagkat ang ating katawan ay humuhugot ng lakas sa ating kaluluwa. And so sige, basta clean fun ha, relax, unwind, pumunta ko saan-saan. Kung may oras naman at kung may panahon, lalong-lalo na with your loved ones, uminom ng mga bitamina, mag-unwind, mag-relax, magpaspa. Go! Pero wag mong kakalimutan ang laging pagdarasal at pagtawag sa Kanya. Huwag mong katatamaran ang banal na misa. Establish a deeper and stronger relationship with Jesus. Sapagkat yun ang idudulot niya sa iyong pahinga. Yun ang magbibigay sa iyo ng ibayo pang gana para mas magsikap at mas sa buhay ay lumaban pa. Yun yung pahinga na sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay nagpahinga. Pero yun ay matapos niyang likhain ang lahat at nakita niya na ito'y maganda. Yung nakita mo, yung pinagpaguran mo kahit pa paano may natapos na. Experience will tell us na ang pinaka nakapagpapapagod sa atin, yung paulit-ulit na lang, hindi na matapos ang problema. Sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Diyan tayo gustong ipahinga ng Panginoon. Ano ang sabi ni Yahweh sa Isaiah 4 verse 2? Ang inyong mga sibat ay gagawin kong sunsod, ang inyong tabak ay gagawin kong karet. Saan ba ginagamit ang sibat at ang tabak? Hindi ba't sa pakikipaglaban, sa pakikipagdigmaan? Saan namang ginagamit ang karet at ang sunsod? Hindi ba't sa pag-aani or sa harvest time? Sinasabi kasi ng Diyos niyan, hindi sa habang panahon makikipaglaban ka, mag-e-effort ka, maghihirap ka. Darating ng pagkakataon, naaani ka ng magandang resulta. Mapagtatapos mo pa rin ang mga anak mo, maaabot mo pa rin ang pangarap mo, maiayos mo rin ang buhay mo, ang pamilya mo, gagaling ka pa rin sa sakit mo, tituno pa rin ang anak mo, magbabago pa rin ang asawa mo. Darating ang pagkakataon na ganito, na mayroon kang magiging pahinga. Basta matuto ka sa Kanya, sa tama lang, sa totoo lang, sa mabuti lang. Lagi kong pinapayo, halimbawa sa isang kabiyak na gustong tulungan ang kanyang asawa sa pagtatrabaho, bagamat hindi po pwede kung minsan o hindi niya kaya for some reasons. Ang lagi kong sinasabi sa kanya ay, maging faithful ka. Iwas ka sa bisyo, iwas ka sa tukso. Alagaan mo ang mga anak ninyo. Yun lang malaking tulong na sa mga anak. Yung magmahalan kayong magkakapatid. Pagbutihin niyo ang pag-aaral ninyo. Iwas din kayo sa bisyo. Kung kayo maliliit pa, iligpit ang pinaghigan, pinagkainan. Huwag magdadabog kapag inuutusan. Huwag sasagot kapag pinagsasabi. Yun lang, pakalaking tulong na. Sa mga may karamdamang inaalagaan, yun lang, maging positibo lagi ang outlook ninyo. Yung inumin ninyo ang gamot ninyo sa oras. Iwasan ninyo yung mga pagkaing bawal sa inyo at iwasang magreklamo ng magreklamo. Yun lang, napakalaking tulong na
Yun lang kamustahin mo yung nanay mo, yung asawa mo, yung tatay mo, yung anak mo, yung kapatid mo, na kailaki ng suporta sa pamilya ninyo. Okay ka pa ba? Baka may problema ka. Kaya pa ba? Baka gipit ka, huwag ka nang magbigay ngayon. May naipon naman ako kahit pa paano. Bilhin mo naman yung gusto mo, huwag lamang puro kami. Isipin mo rin ang sarili mo, mag-relax ka. Kahit pa balat bunga lang, malaking bagay yun. Na binibigyan mo ng pataan yung nagsasakripisyo para sa inyong pamilya na pwede kang hindi magbigay ngayon. Pwede mong bilhin ang para sa iyo. Pwede mo ring isipin ang sarili mo na alam mo namang hindi naman niya din gagawin. Kasi bago siya, kayo muna. Pero malaking bagay yung inaalala mo siya. Yun namang mga taong nagsasabing, pagod na ako, hindi ko na kaya. Hindi naman sila yung mga taong pagod lang ang katawan. Sapagkat ang katawan, kahit lupay-pay yan, kahit may sakit pa yan, kahit hirap na yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin yan. Basta't inspired ang puso niyan, ang kalooban niyan. Kaya nga ang tawag natin, di ba? Lakas ng loob, hindi naman lakas ng labas o ng katawan. Sapagkat ang ating katawan, ang ating pisikal, ay huhugot ng lakas sa ating kalooban, sa ating espiritu, sa ating kaluluwa. At kaya nga din yung mga nagsasabing, nakawawala ng pagod. They are not really pertaining sa pagod ng kanilang katawan, kundi sa pagod ng kanilang kalooban. Yung bang akalain nila na sila na lamang lagi ang nagdadala ng problema sa kanilang pamilya, nakakapagod yun din, hindi ba? Pero yung maramdaman nilang someone cares for them, someone understands them, someone is thinking about them, someone is appreciating what they've been doing, malaking bagay yun. Nakapagpapalakas ng kaluluwa, ng loob at ng espiritu yun. Kaya nga, yun ang alok na kapahingahan ng ating Panginoon eh. Alam naman niya na meron tayong mga vitamina. Alam naman niya na meron tayong mga pain relievers. Alam naman niya na meron tayong mga energy drink. Alam naman niya na meron tayong kakayanang kumain ng mga pagkain masusustansya. Pero bakit nag-aalok siya ng pahinga? At ang inaalok niyang kapahingahan ay hindi yung kapahingahang na idudulot ng mga material na bagay na yan. Sapagkat ang pinaka napapagod sa totoo lang ay alam niyang hindi ang ating katawan kundi ang ating kalooban. Kaya ang sabi niya at ang alok niya, bibigyan ko ng kapahingahan ang inyong kaluluwa. Hindi natin kinakailangang mawalan ng mga trabaho, mawalan ng mga alalahanin, mawalan ng mga sakripisyo. Sapagkat lalo pa tayo'y nagmamahal, ay nako, kahit sabihin sa'yo ng isang taong tama na, sige ka pa rin, magtatrabaho ka pa rin, aalalahanin mo pa rin, kahit may iba nang nag-aalala, kahit may iba nang gumagawa, gagawa ka pa rin kung ano ang magagawa mo. Kahit may iba nang nananagot, pananagutan mo pa rin, lalo na ang responsibilidad mo sa pamilya mo. Ganon kapag nagmamahal lang ang tao. So hindi kinakailangan mawala ang lahat ng mga alalahanin, trabaho at sakripisyong ito. Ang kinakailangan lamang ay yung alam nating may nakakatuwang, may nakakasama tayo. Kahit nga ang ating Panginoon, nakapagpahinga sa bangka, kahit na ito'y binabayo ng hangin, ng alon at bagyo. Bakit? Sapagkat alam niyang may katuwang siya, may kasama siya. Sino? That time, hindi ang mga alagad niya na walang pananampalataya o mahinang pananampalataya sa Kanya, kundi ang Diyos na nagsabi sa Kanyang, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Kaya sana, dalangin natin sa misa, makaramdam tayo ng katuwang o kasama. Hindi necessarily yung gagawin din yung ginagawa natin, kundi yung magpaparamdam na sila'y kapanalig, kasama, kaagapay natin, nagmamahal sa atin, concern sa atin, na-appreciate ang lahat ng mabuting ginagawa natin. Ngayon, hindi man natin ito makuha sa iba o sa kanila, kuhanin natin ito sa Panginoon. We just have to come to Him. Yun naman ang sinasabi niya at imbitasyon niya sa atin. Come to me. Lumapit kayo sa akin and surrender everything to Him. At panghawakan natin yung sinasabi niya sa ating, I will be with you always until the end of time. I love you. I know the plans I have for you. Do not fear. Do not be afraid, for I am with you. Sapagkat ang pangako niya sa atin, sa ating salmong tugunan, nasa isip niyang lagi ang kanyang sinabing mga salitang yan na't pangako niya sa atin na kanyang mga hinirang.
Just imagine kung gaano katindi yung burden na maaalis sa shoulder natin kung ang lahat ay pagkakatiwala natin sa Diyos natin. Lord, gagawin ko ang makakaya ko, pero bahala ka na. Kung magiging totoo lamang tayo sa mga salitang yan, Lord, ikaw na ang bahala. Ha? Pag ganun kasi, may mangyari namang mga problema. Alam mo, backup mo siya. Pwede siyang gumawa ng biyaya kahit sa mga darating na problema. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado niya. Hindi mo nakikita ang lahat, kita niya. At yon ang mas mahalaga. So imagine, yung magiging saya mo, kahit na may dumating pang mga problema, kasi bahala siya. Just imagine, kung gaano katindi yung burden na maaalis sa shoulder natin, kung ang lahat ay pagkakatiwala natin sa Diyos natin. Lord, gagawin ko ang makakaya ko, pero bahala ka na. Kung magiging totoo lamang tayo sa mga salitang yan, Lord, ikaw na ang bahala. Ha? Pag ganun kasi, may mangyari namang mga problema. Alam mo, backup mo siya. Pwede siyang gumawa ng biyaya kahit sa mga darating na problema. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado niya. Hindi mo nakikita ang lahat, kita niya. At yon ang mas mahalaga. So imagine, yung magiging saya mo, kahit na may dumating pang mga problema, kasi bahala siya. Not just that, kapag tayo mapagkumbaba, hindi mo lamang mararamdaman ang pagmamahal at guidance ng Panginoon Kaya ka sasaya. Magiging mababaw rin ang kaligayahan mo. Kapag mapagkumbaba ka, makikita mo ang mga biyaya niya na hindi mo na kinakailangan gumasta ng malaking pera, pumunta na kung saan-saan. Okay yung mga yan. Pero sabi nga natin kanina, there is certainly more than money can bring and can give us. Basta, maging totoong children lamang tayo of God. Nakalulungkot at nakakaawa yung mga taong ang kaligayahan, kinakailangan mong gumasta ng maraming pera. Hindi masama yan. Pero, kapag hindi ka na sumasaya sa mga simpleng bagay, there's something wrong with you. Sapagkat ang Diyos, pinasaya tayo mula noon hanggang ngayon sa pagiging simple lamang niya. Kung hindi natin yun nakikita at hanggang ngayon di natin nakikita ang Panginoon sa banal na ostya, there's something wrong with us. Masyado na tayong mataas. Hindi tayo sasaya ng ganyan. Magiging high maintenance tayo pag ganyan. Magiging malungkot tayo kung ganyan. Kahit pa maranasan natin ang karangayaan, kasikatan, kapangyarihan at kayamanan. Greatness recognizes greatness. Kapatid, maging mapagkumbaba para maisip mo, pwede ka rin palang maging dakila sa mga simpleng mabubuting paggawa. Kapatid, kapag ikay naging mapagkumbaba, makikita mo, may mga tao sa pamilya mo na dadakilain mo. Hindi nyo kinakailangan maging mayaman, maging sikat. Basta't mayroon lang kahit isa na nagsasakripisyo para sa inyo. Dakila, great family ang meron kayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. Ni hindi masyadong narinig yung inutos mo. Hihiyain mo. Simpleng pagkakamali, mumurahin mo. Tandaan mo yung minumura mong kasambahay mo. Pag uwi ng bahay niyan, anak yan, o kaya natay yan, o kaya nanay yan. Gusto mong minumura ang nanay mo? Niloko na ito. Lulukohin mo pa. Umuutang sa'yo, papatungan mo ng patupong sobra-sobra, tapos sasabihin mo, tinutulungan mo lang siya. Kung hindi ka magpapatupo ng sobra-sobra, kung hindi niya kakagatin yon, magpapautang ka. Sa pamilya, ganyan din. May mga pagod na, bibigyan mo pa ng sama ng loob, patong-patong na ng problema, dadagdagan ka pa. Ano sa paningin mo, sa pakiramdam mo, ang magiging pakiramdam nila? Ganito, dapa na, sinusudsud mo pa, sinusubsub mo pa. Huwag naman sana. Lahat tayo, totoong may pinagdaraanan. Kaya kung minsan, kung makapagsalita ka, gano'n na lang. Bakit? May pinagdaraanan ka rin sa pamilya mo . Okay.
Pero, hindi lahat tayo pare-pareho ng pinagdaraanan. Hindi totoo yung kasabihang, we are all in the same boat. Sapagkat yung iba sa atin naka-cruise ship, yung iba sa atin nakabarko, yung iba sa atin nakabalsa, yung iba sa atin styrofoam na lang ang hawak sa gitna ng karagatan ng problema. Ikaw, maganda pa support system mo eh. Nakahawak pa at parehong kamay mo, may humahawak pa sa'yo. Sila baka daliri na lang, tapos itutulak mo pa. Kaya sana mga kapatid, in this world, where the devil has spread so much hate, piliin nating maging mabait. Kasi, sigurado ko, people come into our lives not by accident. It's either pinupapunta sila ng Diyos sa atin o tayo ang pinapapunta ng Diyos sa kanila. Either way, we can experience even a glimpse of heaven here on earth. If only we'll choose to be kind, even just a little bit. Yung pang konting tip, konting smile, konting pagiging considerate, yung kahit hindi mo gusto yung binebenta niya, nakita mo, sigurado, tagal nang nasa ilalim ng sikat ng araw, bilin mo. Kahit ipamigay mo na lang yung binili mo. Sa pamilya, konting thank you, konting lambing, konting thoughtfulness, konting pag-aalaga, konting paghahalaga. Nako, kapag ganyan, kahit konti lang, masusungkit natin ang langit kahit saglit. It will have a ripple effect. Babalik at babalik. It won't be wasted. So isipin po ninyo, kung lahat tayo at kung lagi tayong magiging mabait, ang mundong ito ay magiging parang langit. So hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging malungkot dito sa daigdig at upang maging masaya sa langit. Nilikha tayo ng Diyos upang dito pa lang maging masaya na tayo at upang maging mas masaya tayo sa langit. Ngayon pa lang, simulan natin dito ang langit. Sa mundong ito, na po pwede tayong maging kahit sino, piliin mo lagi na maging mabuting tao.